Naglabas ng bagong utos si Chinese President Xi Jinping na nire-rebisa nito ang mga panuntunan ng mga bagong regulasyong militar na nakatuon sa kahandaan sa labanan o digmaan sa gitna yan ng lumalaking tunggalian sa rehiyon. Inaprubahan naman ng Amerika ang exemption para sa defense aid sa Pilipinas upang bigyang diin ang patuloy na suporta nito sa bansa. At sa ibang balita, 71 na mga barko ng China ang namataan sa Pag-asa kung saan mayroon pang nakitang isang aircraft carrier. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon, naglabas ng bagong utos si Chinese President Xi Jinping noong Biyernes na nire-revise nito ang mga panuntunan ng mga bagong regulasyong militar na nakatuon sa kahandaan sa labanan o digmaan sa gitna yan ng lumalaking tunggalian ng Amerika, Taiwan, Pilipinas at China sa rehiyon. Ang mga binagong tuntuning ito ay naglalayon umano na gawing world-class ang sandatahang lakas ng militar ng China na nagbibigay diin sa disiplina, pag-uugali at kahusayan sa pagpapatakbo. Si Xi Jinping na Pangulo ng China at namumuno sa militar at Communist Party of China ay lumagda ng mga utos na naglalathala sa 3 regulasyon sa Interior Order, Code of Conduct at Military Formation. Base sa ulat ng Xinhua ay ganap na inilalapat ng China ang diskarte sa pagpapatakbo ng sandatahang lakas ayon sa batas. Ang mga binagong tuntunin ay naglalayong isulong ang isang mas standardized na kaayusan sa kahandaan sa digmaan, pagsasanay, operasyon at pang-araw-araw na buhay. Narinig mo kabayan, paghahanda daw sa digmaan. Ang revisyon sa Military Code of Conduct ng China ay pinipino ang mga patakaran para igawad ang mahusay at parusahan ang mga lumalabag sa pangkalahatang mataas na command ng People's Liberation Army, Navy, Air Force, pati na rin ang mga paramilitary forces nito. Mula nang umupo sa kapangyarihan si Xi Jinping noong 2012 ay nagsagawa ito ng malawakang anti-corruption drive kung saan 50 matataas na opisyal ng militar kabilang ang 2 ministro ng ang pinarusahan nito dahil umano sa mga paglabag. Ang China ay nahaharap ngayon sa tumataas na tensyon sa rehiyon dahil sa mga pang-aangkin nito sa karagatan ng Pilipinas na suportado ng Amerika at iba't ibang mga bansa. Inaangkin din nito ang Taiwan bilang bahagi umano ng China at bukod pa dyan ay mayroon din itong alitan sa dagat ng Japan kung saan inaangkin din nito ang Senkaku Island na kontrolado ng Japan. Unti-unti namang naging normal ang relasyon ng China at India matapos ang kamakailang pagresolba sa mahigit 4 na taong mga standoff ng mga militar nito sa Eastern Ladakh. Malinaw sa inilabas na ulat ng Chinese media na naghahanda ang China para sa isa umanong digmaan sa rehiyon. Totoo naman kaya yan? O baka pananakot na naman ang China yan? At sa ibang balita naman mga kabayan, good news dahil inaprubahan ng Amerika ang exemption para sa defense aid sa Pilipinas at Taiwan. Mula nang umupo kasi ang administrasyong Trump ay itinigil nito lahat ng US Foreign Assistance Aid sa lahat ng bansa para sa mga pagsusuri. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na ang administrasyong Trump ay gumagawa ng mga hakbang upang bigyang diin ang patuloy na suporta ng Amerika para sa Taiwan at Pilipinas dahil nahaharap umano ang mga ito sa patuloy na harassment ng China. Kaya't isa itong malakas na mensahe para sa China na hindi pababayaan ng Amerika ang Pilipinas. Sinabi rin ni Rubio na saklaw umano ng exemption ang $870 million para sa Taiwan at $336 million naman para sa Pilipinas. Kabilang din umano ang Israel sa exemption ng Amerika dahil nahaharap ito sa labanan. Ang kamakailang diplomatikong pagpupulong kung saan nakilahok sina Pangulong Trump at Rubio ay nagresulta sa mga pahayag sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon na hindi nito pababayaan ang mga kaalyado sa Indo-Pacific laban sa mga gawaing iligal ng China. Sinabi rin ni Rubio na hindi umano papayag ang Amerika na magibabaw ang China sa Indo-Pacific at hindi nila pinapayagan na magkaroon ng komersyal na relasyon sa rehiyong ito.
At sa update naman sa West Philippine Sea mga kabayan, ayon sa inilabas na monitoring ng Sea Light ay umabot na sa 71 ang mga barko ng China sa Pag-asa Island. Sa satellite image na kuha ng Sea Light, 69 dito ang barko ng Chinese Maritime Militia vessels, isang China Coast Guard vessels at kita rin dito ang isang aircraft carrier ng China na nasa labas na bahagi ng mga isla. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito mga kabayan?